Kamusta mga tropa? Meron talagang mga places na masarap balik-balikan ano? Marahil sa ganda ng view ng paligid o talagang masarap balikan yung pakiramdam kapag nandun ka sa lugar na yun. Nadaan ulit natin tong Benguet na daan dito. Nandito ulit tayo. Ang lalim ba? Itong tarik, ahon kong ahon. Ito na kami, ang taas na namin. Sa video na ito, nabalikan ko na agad yung mga lugar na nabisita ko na sa parting timog ng Luzon. Ngunit sa pagbabalik ko sa probinsya ay meron palang nakatagong lugar na ngayon ko lang makikita. Ito na, wala pa kami sa tuktok. Doon pa yung tuktok, pero dito ang ganda na. Para akong umakyat ng bundok ko. Well, bundok pala talaga to. Solid. Nandito din ang mga kapatid nating palaging kasama sa mga adventures natin sa pagmumotor. Isang tropa na dati na nating nakasama at isang bagong kaibigan na kaparehas natin ng hilig. Nilibot namin ang magandang bayan ng Batangas para tignan at mamangha sa ganda ng probinsyang ito. Kitang-kita yung kapatagan ng Batangas and yung Taal Lake. And sobrang solid, ganda ng view dun. Solid. Kaya kung maibigan nyo, bisitahin nyo na rin. May naman nabalikan tayo para i-appreciate yung ganda at may napuntahan tayong bago. No? Yung mga dating pinuntahan, binisita natin dito sa Batangas. Nabisita natin ulit kasama itong mga bago nating kaibigan. Sobrang solid. Ganda ng view, grabe. Solid, solid. Ganda. So yun, what's up sa inyo mga tropang gala? It's me again. And may maingay. Yeah, it's me again and we're back for another video. So yeah, dito tayo sa Tagaytay oh. Parang kailan lang galing tayo dito. Pero Tagaytay ito yung rotonda. Dito kami sa may Caltex 7-Eleven. And kasama ko Sir Charles, si Rani at yung bago natin tropa si Kenneth. Dito kami ngayon kasi pababa kami ng Lobo, Batangas. Right now, hinihintay lang namin yung isa pang nakasama natin nung nag-Hidden Paradise tayo, si Kamotivation. Siya hinihintay namin ngayon dito kasi meet up kasi tiga Laguna siya. So dito siya mas malapit. Dito na namin siya i-meet. So karating lang namin dito, it's ano ba? 5:46. Right now, it's a good Saturday morning. Yan oh, grabe yung panahon no. Sasamahan natin yung mga tropa pabalik ng Malabrigo Lighthouse and Malagundi Point, and may dadaan tayo isang bundok dito na puntahan din no, pasyalan din bago tayo dumating sa Malagundi Point. So mahaba-haba ang araw, maraming mangyayari, and let's enjoy the day. We'll see ano mangyayari. Let's enjoy. Ganda ng araw oh, katapos ng bagyo, and thank God binigyan tayo ng magandang weather. Grabe, solid. So tara, let's go! Dahil mga tropa, pababa na kami ng Taal Lake View Deck. And doon namin hihintayin si Kamotivation. So bibisitahin namin yung Taal Lake View Deck para mag-coffee. And ang kasama pala natin is si Kent, hindi Kenneth. Kenneth ako ng Kent sa intro. Kent pala, Kent. Medyo slang na Kenneth. Kent, si brother Kent. At naka-ADV din siya. Hello, ganda. Anyway, dadaan ulit natin tong Benguet na daan dito sa Talisay. Ang ganda dito eh. Mula din sa Caltex is mga 15 to 20 minutes lang naman hanggang Taal Lake View. Wow, ganda ng sunrise eh. Taal Volcano. Yun, grabe oh. Wow. Pag nagpa-practice ka ng banking, pwede na dito kung ayaw mo sa Marilaki. Ang madalas kasabay mo lang dito mga nagbabike eh. Grabe oh, biglang liko nyo. Ito makikita nyo. Solid eh no. Ayun yung bulkan oh. Hindi ito maliit ha. Yung nasa likod. Lagi na pagkakamalan yung maliit eh. Oh, hey no. Solid. Diba? Solid. Dito na tayo park. Oh, pwede na dito. So yun mga tropa, nandito na tayo sa Taal Lake View. At weekends lang pala siya bukas talaga. Ayan o. Solid. Dito na namin naantayin si Kamotivation. Ayan, mag-chill muna kami dito, magkakape. So tara, samahan nyo kami. Let's go. So dito, ito yung makikita nyo view. Solid. Ayan yung Taal Volcano. This is the lake, the third largest lake sa Pinas. Ito, grabe. So marami nagbabike dito kasi kurbada at saka pababa, lusong baba yung daan. So marami nagbabike dito. Anyway, ito yung view nyo, napakaganda.
So after this, madadaanan namin yung Boso-Boso, yung nadaanan din natin nung pupunta tayo Monte Maria. Then after na, nadadaanan kami isang bundok. So papahinga din kami doon. Ngayon inaantay lang namin si Kamotivation. Then batch na kami. So nakapagkape na. Medyo mainit na rin. So tara, samahan nyo pa kami. Let's go. So yun, batch na kami. Dito na si Kamotivation. Nandun sa unahan. Rani, Charles, si Kent. Kamotivation sa unahan. So batch na kami. Ang next stop namin is, well, daan na kami ng Boso-Boso. Then third stop yung bundok na pupuntahan natin, no? Bundok pero nakamotor, no? Anyway, bakit sila tayo? Ganda dito sa Talisay, oh. Talisay Road, pababa ng Laurel. Yung baba na ito. Anyway, yan. Grabe. Pag nagbabike kayo, sobrang solid dito. So tara, let's go. Hindi na bago sa channel itong daan na ito. Dahil nga, ito rin yung ruta nung inikot natin ang palibot ng Taal Lake. Gagaling bumangke, oh. Sharp curve. Pero, tulad nung unang daan ko sa mga kalsadang ito, ay nakakamangha pa din ang ganda ng kapaligiran. Solid, kitang-kita yung lake dito. Grabe, suwabe ng daan dito. Wow, ganda ng view. Maganda ang sikat ng araw at maaliwalas ang panahon, nakadagdag sa excitement para puntahan yung mga spots dito sa Batangas. Habang nasa biyahe ay narealize namin na hindi pa din pala kami kumakain, kaya mula Talisay ay binaybay namin ang bayan ng Laurel hanggang makarating sa bayan ng San Nicolas. Pinalikan yung isang kainan na madalas naming hinihintuan kapag napapadpad kami sa bahaging ito ng probinsya. So yun mga tropa, nandito na naman tayo sa Old Taal Church Ruins dito sa San Nicolas. Tapos kakaliwa tayo dito para dito na kami mag-aalmusal kila Ate Ani. Ito sa Tighal. Ayan. Yan, Lomi House. At dito, ayan yung San Nicolas Bayview. Eto. So, yeah, dito muna tayo kakain ng almusal. Then, pahinga. Since lagi tayo nandito kala Ate Ani, dikit tayo speaker. Ay, patikip. Bili mo na kayo later. So yun, nakakain na kami dito sa Lomi House, Tapsihan. Tighal Lomi House and Tapsilugan or Tapsihan kay Ate Ani. Third time na natin dito kaya nagdikit na tayo ng sticker. And sobrang busog. Umorder silang dalawa nung ano yun? Sagad na. Sobrang dami. Lalo ng Lomi. Kami Tapsilug lang since light branch lang. So didiretso na tayo. Pupunta tayo ng Mount Banoy. Yun yung pupuntahan natin ngayon para bibisitahin natin para makita natin yung ganda ng Mount Banoy, no? Pupunta tayo ng Mount Banoy ngayon bago tayo madumaan ng Malabrigo. So yeah, let's explore the beauty of Batangas. And marami pa mangyayari today. So tara, let's go. It's 10 AM na pala. Biyahin na natin. Rektayin na natin to para makita na natin yung ganda ng Mount Banoy or Banoy. So tara, let's go! Mula sa San Nicolas ay aabutin pa ng mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa Mount Banoy sa Batangas City. At nadaanan namin ang burol-burol na kalsada papasok dito. Ganda, ay lusog tas angat. Ay! Grabe, ganda dito. Taas, ang lalim! Ang lalim! Tapos sa akin, no? Buelo, ahon! Ahon! Grabe! Lusong ulit! Tapos ahon. Ang bilis! Kalikabok! Grabe daan dito. Burol-burol. Papasok to ng Mount Banoy. Bundok-bundok na nakapaligid, oh. Ito sa harap, bundok. Ito sa gilid, na. So, barangay San Jose Sico. Ay, ito pala, yan, Yun, itong Mount Banoy. Kanan tayo dito. Mukhang looban na to, Ayan, So, pasok tayo sa looban. Pala, yung bundok sa harapan,
Ayun, grabe oh. Puro ahon na to. Ayun, ahon na nga oh. Ahon, ayun oh. Ahon nga, ahon, ahon. Ahon. Yun mga tropa, mukhang mag-register muna tayo. So yun, pagpapasok kayo dito sa Mount Bano, meron lang environmental fee na 20 pesos. Medyo matarik daw. Matirik daw ang daan na to. Kaya para siyang mountain bike. At ang liit ng daan. Saktong-sakto lang yung dalawang sasakyan dito, pero kailangan magbigayan. Pero ngayon, paahon tayo. Ayan, ahon. So, we'll see kung ano mangyayari. Enjoy natin to. Ay! Pero ang ganda ng daan, no? Grabe. Puno. Yeah. So, niremind kami ng mga bantay dun sa baba na easy lang daw. Yung easyan lang yung pababa kasi possible na masunog yung preno. Masunog yung preno natin. So parang yun nangyari din sa mountain bike na nawalan tayo ng preno. So see ko na mangyari. Let's enjoy the day. Let's go. Itong tarik, ahon kung ahon. Ahon. Grabe yung daan dito mga tropa. Talagang ahon simula dun sa baba. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ahon. Hey. Hey. At may mga sirang daan ng konti. Kaya pala nag-remind si Kuya dun sa baba na isihan lang yung pababa. Kasi tuloy-tuloy yung ahon. Sumamaya tuloy-tuloy yung lusong na ito. Uy, ang ganda. Ayun o. Ayun o. Ang taas na namin agad. Kita-kita. Kita. Ay, grabe tuloy-tuloy yung ahon. Ay, 28 lang yung takbo. Ay, gapang. Ay, nako. Grabe, gapang talaga. Buti sementado. Tsaka may mga bahay po. Sorry. Ay. Nababaraan na yung tenga ko. Ang taas na natin. Ay, ahon ulit. Tuloy-tuloy. Hello. Ayun, ito yung ang taas na namin. Ang lamig na, walang init ng araw kanina. Pero doon sa taas makikita natin yung ganda ng ng overlooking. Ito na, lapit na namin sa tuktok kanina tinitignan lang natin ito nung nasa baba tayo Kasi nandito na tayo sa taas. May mga bahay pa. Solid. Ito na kami, ang taas na namin Hinto lang tayo kasi si Tres medyo nag-indicate na yung overheat sa motor niya. So hinto muna tayo. Pero dito na kami hinto. Ito na yung pinakapatag pero pataas pa rin Wala pa kami sa tuktok. Doon pa yung tuktok pero dito ang ganda na. Para umakyat ng bundok Well, bundok pala talaga to. Solid. Ganda. Sa taas kita-kita yung buong Batangas. Grabe. Ganda. So yun, okay na mga tropa. Medyo nawala na yung indicator kay Tres na overheat. So akitin na natin to. Mga 2 minutes lang naman to hanggang doon sa tuktok. Pero doon pa lang solid na yung nakikita namin view. Tapos puro ahon talaga dito, grabe. Ayan Kaya mamaya yari tayo, lusong to, ang dami. Ahon pa rin. Ahon. Sorry. Konti na mga tropa, natin na tayo. Uy, grabe to. Dito na.
Ayun nga, welcome to Mount Banoy. Private property. Enjoy, relax, and have fun in the cool breeze, gentle wind of Mount Banoy. Dito yung parking area. Ayan, no? Dito tayo mag-park. Then, akit tayo sa taas. Yeah! Grabe, solid. Ang taas natin. Mga tropa na nandito na kami sa Mount Banoy, and solid dito, grabe ang taas. So pupunta ako dito ngayon sa pinaka-campsite nila. Ito yung pinaka-campsite dito. Pwede pa kayong umakyat sa taas. Ito daw is inaalaw ng government or ng local government na akyatan. Ito kasi ditong part na to is private property. Meron siyang mga view deck dyan, pero wala daw yung may-ari. Sa ngayon sabi nagbabantay na si kuya. So pag akyat nyo pala dito is magbabayad kayo ng parking. The parking fee is 20 pesos. And dito sa dito sa campsite nila, kung mag-overnight kayo, pwede mag-tent. Ang overnight fee kung may tent na kayo is 200. If wala pa kayong tent, 500 sila na magpo-provide ng tent. Pero maluwag. Ayan, no? And dun yung view nyo. Dun sa baba, punta natin. Kasi ito mga hindi siya cell sites mga satellite ng TV stations daw yan. So TV5, GMA, halo-halo na sila dyan. So may cross, may grotto, may heart dito na pang picture taking. Merong Hobbit house dito. Magbabayad lang kayo ng donation kung gusto nyo puntahan. Sa babae ng parking. Then ito yung view nyo dito. Ito nga pala yung campsite, napakalaki. You know? Tingin ko kasya dito 10 tent paikot sa sobrang lawak niya. Hindi lang sobra kung siksikan, pero tingin ko kahit 10 tent kaya. But ito yung view nyo dito. Grabe. You know, kitang kita yung Batangas. Sobrang green, no? At yung packet dito, niremind kami ni Kuya dun sa baba. Kasi sa baba pa lang ng Banoy packet, bago kayo makyat, magbabayad na kayo ng environmental fee na 20 pesos din each person. Dito yung parking, each motor is 20 pesos din. Pag nagbayad kayo doon, magsusulat kayo ng pangalan nyo, basic information, then pipicturean nila kayo bago kayo makyat for documentations. Then i-remind nila kayo na pagkapababa nga kayo, since sobrang lusong to, tuloy-tuloy na lusong, is pagka nakamatik kayo, alalay, nagre-remind sila na ipahinga nyo. Kung may tubig, buhusan yung tubig para di mag-init masyado yung preno. Or kung talagang sanay na sanay kayo, engine brake nga kung tawagin, kaya naman. Pag manual, alam ko may engine brake. But yung packet dito tuloy-tuloy ahon talaga. At may mga matatarik na park, which is yun yung bababain mamaya, kaya nag-remind sila dun sa baba. And yan, napakaraming pwedeng puntahan. Tapos doon, nandun yung souvenir shop. Pwede kayo bumili ng mga souvenirs doon, like stickers, ref magnets, and grabe, susulitin lang namin yung view dito kahit tirik ang araw. So siguro tignan natin yung Hobbit house, since donation lang naman. Tignan rin natin since nandito na tayo, no? So tara, papakita ko sa inyo, let's go. Kapasin muna kita. Ito yung itsura ng Hobbit house, medyo malabo na. Hobbit house yan, nandun siya sa baba, ayun, parang bunok na yan. So meron yung pagganda natin yung pintuan. Hindi ko mababa kasi sarado. Ayun, may nakaharang na dun, parang sinara nila. Dun sa kabilang hagdan, ganun din. So hindi ko na pinasok. Baka mamaya bawal. Pero dito lang siya sa baba ng parking area. Ayun, dun lang siya sa baba. Ayun yung hagdan. May nakaharang lang, bawal pasukin. So yun, habang nag-drone sila, kaya na natin tong grotto. Since nandito na tayo. Meron pala pwede mag-picture dito. Ayun, I love.
Mount Banoy. Meron siyang parang heart, tsaka meron parang tawag dyan, view deck. And may mga kubo. Okay. Kubo. Dito tayo sa may grotto. Ito si Mama Mary. So ito yung mga satellite ng TV. Ito yung grotto ni Mama Mary. Good. Cross. Ito yung mga satellite. So yun, baba tayo dito sa kabila. Ito yung view nya pag nandito kayo. Ito yung isang spot. Ayan, may bahay dito, TP house. Tapos parang may ubo doon na nagsisilbing view deck na rin. Ito yung private property. Andun yung parking. Then meron picnic grove or picnic spot dito. Ito yung campsite. Oh, shoutout mo na yun. Shoutout po, shoutout. Oh, shoutout sa asawa ko na ano. So magdidikit tayo ng sticker dito. Since ang daming sticker pala dito. Ito medyo mahaba-haba. Dito na lang sa baba na lang dalawa. Puno na yung kabila rin Yan. Puno na. Geraldo was here. So let's go. You know, hi Whitey. So pababa na kami. Ganda ng view, grabe. Solid view. So pababa na kami. Let's go. Tulad nga ng nasabi ko bago kami umakyat dito ay may magre-remind sa inyo na isihan lang ang pagbaba mula sa summit dahil malaki ang possibility na magkaproblema sa preno. Kaya kung akitin nyo din itong Mount Banoy ay siguraduhin na check nyo din ang inyong mga preno para iwas aberya. Wala na, malambot na ulit oh. Parang timbak lang. Yan oh. Sakto pa sinasabi, check your brake. Lumambot ulit eh, boss. Grabe naman. So papahinga ulit natin ito dito parang sa timbak. Grabe, yan oh. Hindi na naman kumakagat. Wala naman preno ang bata. Tumagat. Ito kasi yun, sa harap. Dali na naman. Dali na naman ang tropa. Dali na naman. Yeah. So dito muna tayo. Papahinga habang hinihintay natin yung preno. Buti na lang may lilim tsaka ito, waiting shed. So yun, pahinga muna kami dito mga 10 minutes siguro habang hinihintay bumalik yung preno. Inabot na naman ng si Vigs. Dali na naman ang food ka. Lambot na naman. Wala na naman ng preno. Grabe. So tulad na dati, pahinga ulit natin ng saglit din. Bakbak tayo pababa. Alalay. Ay. So yun mga tropa, meron na. Ano, konti. Kumakagat na rin. Kaya papatuloy tayo sa ating guy. Medyo nagkakaroon na. Pero possible pa rin mawalan yan. Alalay na lang tayo sa pagbaba. Ganyan pa rin nating diskarte yung ano, likod-likod lang. Yeah. Oh. Medyo pababa pa rin. Tuloy-tuloy ito. Grabe. Ang dami ng inahaw namin kanina eh. Tuloy-tuloy pa rin ang pababa. Pero malapit-lapit na to. Pero tuloy-tuloy pababa yan. Hindi lang ma-justify sa camera talaga pero medyo matarik yung pababa. So far okay naman na yung preno natin. Kumakagat na ulit. Pero pababa pa rin to. Ito na yung baba. At dito na tayo sa baba. Asan sila? Ito. Sir, thank you po. Katabing bayan ng Mount Banoy ang bayan ng Lubo kung saan matatagpuan ang Barangay Malabrigo. Lagpas 1 oras ang biyahe bago marating ang susunod naming bibisitahin. Smile ka muna. Tawa-tawa si Kuya. Ikalawang beses ko na nga masisilayan ang lugar na ito. Pero ngayon ay mas may alam na ako sa kung anong history meron ito. Nakakatuwang isipin na mayroon tayong mga ganitong historical landmarks. Para ka na ding dadalhin sa nakaraan kapag nalaman mo ang kanilang mga kwento. Ito na. Barangay Malabrigo na. Ayan yung arko. Ayan. Barangay Malabrigo. Ayan, officially Malabrigo. At ito na ang dagat. Yun, no?
Wow, doon tayo pupunta oh. Diretso pa tayo dun pa, sa likod pa nun. Dito, pagpasok natin ng lighthouse, mula dun hanggang Malagundi, alam na, rough roadan ulit. Mapapalapa na naman ulit. Ganda talaga dito, nung unang daan ko dito, na-amaze din ako eh. Ganda, grabe no. Na. Eto na. Hey, ano, Malabrigo Lighthouse, and we're back. At may bantay. Ayun yung bantay. Ito yung lighthouse. Pero sasaglit lang kami dito, then diretso kami pa Malagondina, which is 30 minutes away. Dito yung daan. At rough road talaga yan. Ito ang Malabrigo Lighthouse na kilala din sa tawag na Faro de Punta Malabrigo. Matatagpuan ito sa Barangay Malabrigo sa bayan ng Lobo, Batangas. Naitayo at nagningning ang ilaw nito noong 1896 at tinuturing na isa sa pinakamatanda at pinaka-well-preserved na lighthouse sa Pinas. It serves as a guide sa mga barko na dumaraan sa Verde Island Passage papunta sa karagatan ng Batangas Bay or Sibuyan Sea. Itinayo noong panahon ng Espanyol at ang lighthouse na ito ay kasama sa Master Plan of Lighting of the Maritime Coast of the Philippine Archipelago, kung saan ang main goal ay magpatayo ng 55 lighthouses, kasama pati ang pinaka-remote na lugar. Marami ang pinagdaanan ng lighthouse na ito, lalo na noong World War II, kung saan napinsala ang tuktok nito gawa ng mga Amerikano na lumusob dito sa pagkaakalang ginagamit ito ng mga Hapon. Naipayos din naman ito after ng gera at dineclare na National Historical Landmark para protektahan ang site na ito. Coast Guard na daw may hawak nito ngayon. So pinoprotektahan nila yung lighthouse na, or this place. This is history. Part of history. Batangas history. Malabrigo Lighthouse, everyone. So ngayon pupunta na kami ng Malagundi Point. Nabubulol na. Malagundi Point, it's 1:41. So mga 30 minutes lang yung biyahe papunta ron, pero medyo rough road na yan. Mabilis na lang to. Ganda. Thank you, kuya. Sige po sir, salamat po. Thank you. Ingat po kayo, sir. Ingat. Woo! Ito na. Biyahe na tayo papunta ng Malagundi. Medyo patag pa dito. Nag-e-enjoy pa po sila sa patag. Pero maya-maya, rough road na. Ayun na, rough road na. Ito pala, dagat oh. So ito na, dito na magsisimula yung rough road natin oh. Though may mga konting patag-patag naman sa unahan, pero mas marami na yung rough road. We meet again. Hello, Malabrigo rough road. Dito na naman tayo. Ay, laban. Solid talaga rough road dito. Angas talaga na ito, yung coconut tree sa gilid ng dagat. So kung maalala nyo mga tropa, no, dito tayo pinapadaan ni Google Maps nung last time na nandito tayo papunta ng Malabrigo galing Malagundi. Dead end na yan, no? Wala nang daan dyan pababa. Yan yata yung dating daan, pero since ginagawa itong kalsada na to, dito na pinapadaan lahat. Grabe yung batuhan talaga dito. Good thing na rin na hindi umulan, kundi maputik to. Pero kasi grabe yung mga bato dito. Ito, Balibago pala. Barangay Balibago. So yun mga tropa, ito na yung Malagundi Point. Ayan, sa likod na itong, kung nakikita nyo yung mga bato dito sa kanan na rock formation, dun sa kabila nyan, yun na yung Malagundi. So isang ganun na lang natin, Malagundi Point na yan. Ito na nga, Malagundi na to. Ayan o. Malagundi Point. Yun o. Dito ulit, we're back. As always, ang ganda talaga dito. Grabe o. Solid.
So yun mga tropa, sobrang lupit talaga ng view dito sa Malagundi Point, no? Kitang-kita itong kabundukan dito sa left, sa likod natin, bundok din to. Then yung face ng dagat, sobrang solid. Kalmado yung dagat ngayong araw. Binigyan tayo ng magandang panahon ni Lord, no? And yung lighthouse, yun, yung last time kasi hindi tayo nakapasok doon, at least ngayon nakapasok tayo. And meron tayong konting natutunan about Malabrigo Lighthouse, no? And solid din yung pinuntahan namin sa Mount Banoy. Kitang-kita yung kapatagan ng Batangas. And sobrang solid, ganda ng view dun. Ang ganda ng view dun, solid. Kaya kung maibigan nyo, bisitahin nyo na rin. Though, ingat lang talaga yung pababa. So, alalay lang talaga. Alalay, kaya naman. Pero alalay lang talaga. Sobrang solid ng ride na to, ng araw na to. Ang dami nangyari. May mga napuntahan, may naman nabalikan tayo para i-appreciate yung ganda. At may napuntahan tayong bago, no? Yung mga dating pinuntahan, binisita natin dito sa Batangas. Nabisita natin ulit kasama itong mga bago nating kaibigan. Si Kent and si Kamotivation. And sobrang solid. So dito ko na tatapusin itong vlog na to for today. Sobrang solid. Pag nakakaroon kayo ng oras, bisitahin nyo itong Batangas. Dahil napakagandang pwedeng bisitahin sa Batangas. Isa na itong Malagundi Point. Yung lighthouse, which is a historical place sa Batangas. Yung Banoy, Mount Banoy, sobrang solid dun. And yung Boso-Boso, kitang-kita yung Taal. And yung Taal Lake View, kung saan kita rin yung view ng Taal. So sobrang solid. And hope you like this vlog. And sobrang sarap ng experience. Medyo rough road lang. Kung pupunta kayo dito, magbaon kayo ng pasensya. At last ng loob sa rough road papunta dito sa Malagundi Point. Pero sulit, iba ang feeling. At iba talaga pag pumunta kayo dito. Yan sobrang salamat kung umabot kayo hanggang dito sa part na to ng video. And I hope to see you guys in the next video. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Maraming salamat sa panonood ng mga videos, pagsuporta sa YouTube, sa Facebook, sa pag-like, pag-comment, and pag-share ng mga videos natin. And if you like this type of vlog, travel vlogs, experience vlogs about the places that we visit, please like, share, and subscribe na rin sa channel. And click nyo na rin yung notification bell para yun, updated kayo sa mga gala namin ng Road Wanderers, Sir Charles, and Tres. So subscribe na kayo kay Tres, kay Sir Charles, kay Kamotivation, and yun, kay Kent Ventures. Meron din siyang YouTube, so subscribe na kayo sa kanila. Maraming salamat. Hope to see you guys in the next video. Thank you. Ride safe sa mga nagmumotor. God bless. Ingat sa mga bumabiyahe. God bless everyone. Thank you. And ciao. Let's go.